Hello, Dubai. This morning, we are here at DIFC or Dubai International Financial Center. We will be walking in with a good friend, and I'm sure you know him too because he's everywhere, like in food and product launches, many events in the community, and recently, he's very much involved in the campaign for the UAE as a nation. And I'm talking about, your kuya. Kuya Miko. Hi, good Miko morning, Banwa. guys. Yeah, hi. Morning, guys. Morning, Kamusta? man. Morning, man. Kamusta? Thanks for doing this. Of course. Yeah. Shall we walk? May walk pa? You are not prepared for this. You are prepared for this. Let's do it. So, thank you, una for doing this. Pero before we start, can you tell us muna, ano yung reason why are you here in Dubai? I'm here in Dubai for a fresh start. So, like 10 years ago, sobrang lost talaga ako when I was in the Philippines. Okay, so 10 years ka na dito. 10 Okay. years. After 10 years. Meron ako okay na work, pero alam mo yung okay lang siya na work. Yeah. Wala lang. Pumapasok ka lang sa work, Okay. surviving, parang walang purpose. Right. And then I had the opportunity to come here as a visitor. Actually, sa rin Okay. ako yung friend ko. Magtutour lang daw. Mm. And I came here for Burj Khalifa lang. For the Miracle Garden. Oh, And okay. then, di ba parang practice natin mga Pilipino pag pupunta ka sa ibang bansa, you have to meet your relatives and all. Yes. So, na-meet ko yung mga relatives ko and they encouraged me, why not? Mag-work ka na lang dito. Sabi ko, Right. may work daw sa Philippines. Hindi, try ka lang. So, I did one interview. Okay. I got in and they offered me a contract. I said, One interview agad? Really? So, ano yung work ko ngayon, which is dito tayo ngayon, that's the only interview I did. Tell me, nasan tayo ngayon? Nasa financial center area. Right? And I used to work dito sa building na to. It's called Aspin Tower. This one, this. Yeah, Oo. 51st floor. Ngayon, 8 hour na siya. Tapos, yun lang yung interview ko for sa UAE. And I got it, I set up. And they offered me the same salary na meron sa Philippines. Like, okay na to, pwede na. Wow. Pwede I mean, na, it's at least. rare that Yeah. on only your first or single interview, you Yeah. get in ka agad. Yeah, and Right. ang purpose ko talaga is actually gusto ko ng fresh start. Gusto ko ng bago. So, Okay. nag-work ako dito as normal staff na may boss ako. Sa Hindi, office. hindi ako team lead, hindi ako nag-lead ng team. So, Okay. normal lang, papasok lang. Okay. Maybe yung deliverables and then ganun lang. Yes. And you're happy about it? Yeah, I was happy with it. Very, Okay. very happy. Parang na-refresh ako. Yung buong lahat ng pagod ko, lahat ng mga runs ko sa Pilipinas na wala siya bigla. Parang Okay. akong bago si John Dio ulit. All right. That's good. So 10 years ago, you started here. Okay. Okay. And then, people know you nowadays as the content creator. If there's someone in the Filipino community that will represent the community, it should be Kuya Miko. Wow. Diba? Thank you very much. Kuya Miko, right? I want you to tell us how did it all started. Actually, bro, the reason why I brought you here sa area na to because this is where I used to come to work every day. Okay. And ito yung ritual ko every day before. So I take the metro around What's what, right? Financial Center Metro. around mga siguro 20-30 minutes siya na ride. Okay. Okay. Bababa ako dito at siya. And every day, every single day, pinakausap ko si Burj Khalifa. Like every single day. Yeah. At kung hindi, nakakausapin ko siya, plus kukuha ko ng picture. Okay. Ang good morning na ako. Wow. Tapos ay sir pa, tsaka boss. Hi sir, good morning boss. So lahat ng mga aspirations ko, mga runs ko for the day, dito ko sinasabi sa kanya. Sinasabi ko minsan, Ito, let's show them the Burj Khalifa. Minsan, boss, good morning, alam yung ganyan kinakausap na talaga siya. Okay. Kaya, ngayon ako boss, ang dami ko na lamang meetings today. Parang pumasok. So parang nagiging sandalan ko siya every day sa 4,000. Parang outlet, bro. Parang out there Outlet siya. na kausap mo. Alright. And tas pag nagme-metro ako, lagi kong na-appreciate yung buhay, lagi kong exercise sa river. Talaga ba dito ako? Hindi ng bansa mo. Talaga ng sinking na to. Parang na-amaze ako na rin na, wow, parang sobrang ganda opportunity na dito. And I was happy na sa ganun na. Sobrang happy ko na. How long did you work dito ba?
4 or 5 years. 4 or 5 years. And then after that, you transition na into what you're doing now. Ayun, tell us more about this And story. interesting story din kasi sa office ko yun ginawa. Oh, Um, okay. And people that you work with know about it? They know that I'm posting on Instagram. They saw me sometimes on Instagram. Pero before that, mga ano lang, mga travels, mga Yes. mga landscapes, yung Instagram dati. Yeah. Which is like most people would do anyway, right? Yeah. And then, actually, pinaka-transition I think is, I received a message from Four Seasons Hotels. Okay. And they Because said, of your post. Okay. travel po siya, sabi nila. Kasi before, di ako niniwala sa social media parang yung screenshot pa. Really? Coming from Miko Banwa, okay. Nag-post na ako kasi nga, ganda yung photos, Yes. but not really to get attention, you Yeah. know what I mean? Well, gano'n naman kasi ang essence niyan nung una eh. Diba? Like, To share your message. Yeah. pakita mo na lang magaling kumuha ng photos, Yeah. photos pa talaga dati. Oo. Magaling ka mag-edit sa sa Lightroom. Lightroom, Oo, yes. kasi hihingi sila ng hihingi sila ng templates, mga presets. Yeah. So anyway, I received a message from Four Seasons Hotel. They said, we like your energy, blah, 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 blah. Yeah. Can you be part of the campaign? And akala ko scam. Okay. Kaya scam siguro ito. Yeah, Actually ko pinansin. Pabalik-balik sila until they asked for a Zoom call. Sige na nga. Alright. Then they explained to me that it's a worldwide campaign. Okay. So they're gonna send me to Colombia to feature one hotel, but they will be filming it. So parang face Okay. lang ako. Baka kang endorser lang na. Parang ganun. Pero Miko, how big is your following na by that time? 3,000, 4,000. 3,000 and yet you Yeah. get this opportunity. Yeah. Okay. Nice. Sabi nila, so it's gonna be like a 1 week all expense, 1 week? and then you'll be paid somehow for this Colombia trip. All you have to do is tell your story, tell your experience, and ganun. Parang travel log siya, ganun. Right. Like, pwede. Because they asked for a real video for me, like Yeah. talking video, so they could mag-beto. Tapos, sa taon naman, nagpunta ko ng Alsif, wala akong mic. May mic ako, pero yung mahabang Yung may cord. may yung cord na may cord mahaba. pa, So, yes, kita mo nakagdito yung mic. So I submitted the video, they said they like it, so we're gonna plan everything, set your passport, blah, blah, blah. So, may pandemic na tayo. Ngayon yung pandemic, so nawala na. Pero nagkukala ko sa kanila, anyway, if everything comes back to normal, Yep. we'll contact you. Yeah. Well, I can't blame you if you thought that it's too good to be true. Diba? Na Yeah. baka nga scam and all that. Right. So yun ang start. And that inspired you to do more? So pandemic na, walang magawa sa bahay. Oo. Nahilig ako magluto. Di ba dati may mga Luto, yes, Dalgona yes. chicken. Yung mga naging Dalgona trending. coffee, mga Dalgona ano pa. chicken. Yung mga sushi. Yeah. At the same time, wala na lang ako mai-post. Sabi Yeah. ko, ulit na lang yung post ko sa pareho na lang ng puro, mag-post kami pa, puro ano. Nag-browse ako ng gallery ko and I actually saw some really nice food photos Okay. in my files. Like, dito na po nag-post. May hindi pala ako kumuha ng food photos. Oo. And I started posting food. Yes. Mataas na engagement. Mataas ng, Yeah, reach. Sabi ko, really? Tapos sabi ko, nag-live din ako. Hindi ako sasalita. Nagluluto na ako. Kasi nga, dati nakatira ako sa parang shared Partition. Partition siya. Pero kung naman daw siya, pero bukas yung partition. Saan ba yan? Sa may Iriga, sa Iriga. Okay. So, I was so lucky na mabait na makasama ko sa shared flat na to. Yeah. Nag-share kami ng mga food, pero ako taga-luto. Okay. So, every time magluto ako from breakfast to dinner, binibideo ko na, nag-live lang ako. Okay. And ang dami nanonood. May Yeah. 6,000 viewers. Pandemic ito. Okay. Okay. Kasi everyone is at home, no? Oo. And maybe they are Natulog interested lang. to find out ano bang pwede namin gawin. Oo. Just siguro, malas na magawa din. Kaya nga. Tapos, I started taking photos of the food. And, yun na, sabi ko, parang pang food ako. Matulog ko parang pang food ako. Yeah. So, actually, hindi siya yung bigla na nangyari. Pinlano ko siya. Okay. So kung ganito ako, kung katagal pa to, I'll make use of this opportunity na may viewers na ko na sa food. Gawin kong food lahat ng page ko. So, ang dito sa loob ko, nag-archive lahat ng mga landscape, mga travel photos. Travel. Yeah. Yun lang. Yeah. Ano ko lahat?
Plain slate talaga. Okay. Tinago ko lahat. Gusto ko nga maging identity mo. Yeah. Tapos yung feed, yung feed ko na all food. Kasi all food lang yan eh. Dalawang columns food and then base ko na nakagaya ng food. Yun ang ano ko dati. Okay. Yun ang talaga ang ano ko. Yung delete setting mo, no? Yun talaga dati. So, ayun, nag-work siya. Imagine mo, nagkahawak lang ako sa watermelon. 9,000 likes. Really? Anong ginawa ko? Tunguhan mo nga ako. Anong ginawa ko? Okay, sige. And then, I started getting DMs from brands inviting me for free delivery. Siyempre, free food yun. Yes. Yun. Yeah. In a day, siguro lahat ng pagkain namin sa flat, puro delivery kasi Yes. free food. Oo. Totoo yun, no? I mean, minsan yung ref mo napuno na ng mga free samples or you don't have to plan your lunch and dinner anymore because it will come. Yeah. Okay, Miko. So, good to know about your background, how it all started. Pero ngayon, bro, you are everywhere. Sabi ko nga kanina, events, food launches, and product launches, community, campaigns. How do you manage to do this? Saan nagagaling yung energy? Proper diet, exercise, joke lang. Yan yung mga hindi ginagawa. Yun yung mga hindi ko ginagawa. Nalakay mata ko. Okay. So I think dahil sobrang love ko yung content creation, sobrang love ko yung ginagawa ko. Yeah. Parang hindi siya work for me, it's like a healing process. Yan. I like that. It's like a healing process for me. Minsan nag-run ako, daming deadlines, daming deliverables. Yeah. Pero kung nandun ako, pag ginagawa ko siya, na-edit ko na siya, ginagawa ko na yung scripting, ginagawa ko yung storyboard. Sobrang saya ko kasi, ito yung pangarap ko kasi. So looking back, kung tatanungin mo ako nung bata ako, like mga 15 years ago. Hindi. So mga 20-25 years ago, pag tanong mo ako ng mga pangarap ko, so talagang gumawa ng pelikula, gusto kong magsulat, gusto kong magkwento ng mga experiences doon. Pero hindi ko siya magawa dahil sa Pilipinas. Yeah. Kung ano yung kaya lang ng magulang natin, doon tayo. Doon tayo sa ganung path. Okay. So in a way, nakalinya ito dun sa mga pangarap mo. Kaya Sa media. May kwento nga ako nung naglilinis ako ng mga nagde-declutter ako. Na kita ko yung meron ako para memory box. Ano lahat ng mga media passes ko, mga media badge. Yeah. So, punong-puno na siya. Dami nun. Tapos, napaiyak ako kasi, sabi ko, ito pala yung pangarap ko dati. Gusto ko maging journalist, gusto ko maging reporter, gusto ko nasa media. Yeah. Ito pala, nangyayari na yung pangarap ko. Right. Hindi dun sa traditional platform, pero on a different medium. Totoo. Social media. Totoo. If I may share, no? Kasi ako, coming from frustration din eh. I was, or I could say I am a frustrated journalist. Yeah. Kaya sabi ko, nung nagkaroon ng content creation, this gives us a free platform. Yeah. And this is what you also have done based on your story. Pero bro, tell me, kasi ngayon you're also being tapped to represent people of the UAE, right? People in the UAE, I mean, in several campaigns about the country, right? How beautiful the UAE is, how safe the country is. And dalhin mo naman ako dun sa feeling or yung mindset mo in recognition. I mean, with all of this recognition na dumadating sa'yo, how do you feel about it? How do you take this? Lagi kong tinatanong, ba't ako andito? Ba't akong kinuha nila? Okay. Meron pa rin akong imposter syndrome eh. Ngayon. Talaga ba? Meron ako yung ganun. And until now, inano ko pa rin siya. Parang ang hirap paniwala. Parang hindi ko, bakit kaya ako? Pero, I'm very, very thankful and grateful dun sa mga opportunities, especially if you work with the government. Yeah. Sobrang laking bagay niya sa credibility mo as a content creator. Totoo yun. The first time I actually work with them was with Brand Dubai. Yeah. So they contacted me and they said, we love your food content, but are you willing to do something else? Because we have a campaign, it's called Brand Dubai. It's called Brand Dubai, Dubai Destination. So you want to feature the Dubai Destination? I said, Yeah. I'll give one of, sabi ko sa kanila,
So, meron pa akong 3 columns na. May dalawang food ako tsaka face. Yeah, Isang column, bigay ko sa inyo. It's travel, oo. Sa inyo Parang na. is it a full circle moment? Bumalik ka dun sa travel. Oo. Okay. Sabi ko, sige, okay, so just to give us whatever you wanna do in Dubai, Hmm. we'll book for you. Whatever experience you wanna showcase to your audience, Yeah. then we'll help you out. So, doon na simula yung connection ko with the government. Government, oo. Until, kinukuha na rin ako for festivals, for announcements and whatever. Yes, yes. And you know, maybe this is not the government, pero ang isa sa mga naaalala ko sa'yo is you or one of the people I know from the community, o baka nga ikaw lang ang nagkaroon ng billboard dito. Yeah. Right? Sobrang gandang story din yan. Yeah. Nangyari yan sa office na yan. Talaga? Oo. Okay. So for around 6 months, lagi ako nagpapaalam na mag-resign sa boss ko. Yeah. Tapos lagi ako din discouraged. Boss ko nanonood ka, sorry. Sabi niya, no, I have friends who followed their heart, put up their own business, their company, and no, they came back to work because it's not stable. Following your passion is not. Mahal ka lang ng boss mo. Tapos, Nice. syempre matatakot ka. Yeah. And then, you'll try to go for interviews and they're gonna offer you the same things. Parang same lang naman. Parang same environment. Same Right. ano. Right. Until one day, excited talaga ako na kasi that time I was already getting a lot of barter collaborations. Somehow getting paid on vouchers. Yeah. Minsan make monetary, 150 dirhams, 200 dirhams. Say-say ako na nun. Right. Oo naman. Sabi ko, I can relate. so what if kung 150 dirham everyday may nagkito ako? So, Yeah. I'm doing what I love. At the same time, may pangkain ako, may pangbayad ako sa flat ko. Yes, yes. So, one day, nagpasa na ako ng resignation. Okay. Final na. Okay. And that same day, that's the same day I received a call from My Dubai. My Dubai. Okay. Yeah. So, sabi lang nila, hi Miko, you wanna work with you again? Kasi I already did like 2 videos for them. Sabi ko, normal na lang. Nagawa kayo ng video. Yeah, yeah. But this time, they want you to be part of something bigger. Sabi nila, I will send you the SOA and please send your ID for the contract. Sabi ko, ba't may contract? Kasi dati naman kasi wala eh. Yes, Sabi na, amigo, gawa ka ng video. Yeah. Pakita mo lang na nag-exercise ka. Uminom ka na may Dubai. Tubig, Tapos, okay right. na. Tapos, after mga few minutes, nag-send na sila ng documents. Okay. Showing all the deliverables. Na there's like 15 billboards. Merong TVC. Ang dami ko. Totoo ba ito? Parang, and that's 2 hours after I submitted my resignation. 2 hours lang, ha? Okay. Take me back to that moment. First time mong nakita yung sarili mo dun sa billboard. Sobrang saya. Hindi ako makapaniwala. Yeah. And until I saw myself doon, kahit nag-shoot na kami, Right. hindi ko pa rin siya, hindi siya nag-sink in sa akin. During storyboarding, Yeah. doon kami lahat. Yeah. Hindi talaga ako naniniwala. Feeling ko parang, siguro lang ako doon. Siguro nasa likod lang. Mga alam mo yun, kasi dati, pupunta rin ako ng mga gose dito, yung mga pang-commercial. Yeah. So, mga crowd ka lang, ganun. Yeah. Sabi ka, akala ko ganun lang. Kumbaga sa movie, extra. Para extra Right. siya. Yeah. So, nag-shoot kami, wala pa rin sa akin. And then one time, dumaan kami ng HESA, nakita ko na si Pretty. Okay. Pretty Sa Malaki. billboard. Okay, yeah. So sila yung kinuha. So Okay. pakiramdam ko, parang samples na yung sa Okay, amin. Parang okay. wow, very good, nice, good for her. Okay. Hindi mo alam na meron ka rin. Sabi ko, wala talaga ako. Hindi na ako nagtanong kung may billboard ba ako. Niyara naman ako. Yes. And then, pumunta kami ng metro. Naglakad kami sa DMCC. Yes. Sabi ng friend, huy, andun ka, yung maliit na Yung sa shake side mo Oo, ba yan? oo. Yung sa gitna? Oo. Oh, yes. Sabi Yes. ko, so sa maliit pala ako. Sabi ko, okay na ako sa'yo. Okay na, tsaka may pangalan ko. So, pasaya ko na. Yeah. Dami ko ng picture, dami ko ng video na kinunan. Kasi mahaba siya eh. Yeah. Pwede na, not Tapos bad. paulit-ulit, di ba? Oh, not bad. As that day, actually, meron akong collab na food review sa JBR. Okay. So, natin ko ng JBR, lahat ng video na pala. Hey now, this is what dreams are made of. Hey now, this is what dreams are made of. Was very happy, sobrang happy. And pinaka naging happy ako is when I receive messages
they receive tags from Filipinos na proud sila. Yes, yes, yes. So, parang sabi ko, parang napakita natin na may Pilipino na Yeah. nasa billboard. So, sobrang saya ng mga tao. Yeah, and that's the start of you representing the community, sabi ko nga kanina, right? Kasi dito sa UAE, we are multicultural and there's always a representative from the community. And Miko has been doing that, I think, since that time. Kaya medyo, talaga ako medyo, Kamusta naman ang mga fan encounters mo? I'm sure people recognize you already, right? Like, yeah. what do they say when they meet you outside? Iba-iba, may mga, recently, I wanna share my recent experience. Apparently, marami ako mga batang viewers. Bata, as in, kahit doon natin. 10, 11, 10, Okay. 11, 12, 15, 16. Talaga. Alright. Kaya, it made me think na kailangan pala maging more responsible, more careful with what I put in out online. Yep. Nakaka-inspire And you siya. are naman, yeah. Nakaka-inspire siya kasi sinasabi ng mga bata, how are you doing it? I wanna be with you. I wanna be I want like to be you. like you. I wanna be like you. Yeah. I still wanna be a doctor, but I wanna be like you. How did you start? So yung mga ganun. So Yeah. nagiging mini masterclass siya every time. Yes. May mga nagpapapicture ng mga bata, Yeah, mga ibang lahi. Minsan nakaka-proud din minsan na and everyone's calling me kuya. Right. So, ayun. Can I say something? You know, you, Kuya, I think you brought it up on a different level here in the UAE. Kasi when I see your guesting Yeah. sa Dubai One, right? Sa iba pang mga platforms that other nationality you host, they call you Kuya and you get to explain what Kuya means. Yeah, yun yung global parato talaga. Kasi people actually use it. Ibang lahi, ginagamit nila yung kuya, pero hindi nila alam kung ano kasi nila. Kaya nila, Right. friend. Yes, yes. So I wanna define it to them na para Yeah. alam nila ibig na kuya. Na someone when you rely on, Yeah. someone na kuya mo, kuya, kuya natin. Nagkaroon ng tamang identity yung Yeah. Kuya. Kasi dati sa restaurant, sa supermarket, they want everyone Kuya. Right? But now they get to learn about it. Right. So, along the way, Miko, for sure, meron naman tayong mga challenges along the way. Can you recall a few of them or maybe just one of them that stays with you, you know, or maybe you've got some lessons from there? When I was starting, siyempre nakaka-experience ka na medyo may mga events na racist. Oo, mayroon ka event na andun na ako, nag-dress up na ako, and then pinalis ako because they need a table for a bigger influencer. Okay. And I brought 2 friends, nakakaya doon sa mga friends ko. Oo. Sabi naman. Mga maling brands na naka-work mo. Like, So, Okay. I learned from it. So, it's very important, you know, during the negotiation process, you should know how to ask the right questions. Right. Para saan ba ito? Ano bang purpose ng campaign? Ano objective nito? Anong messaging natin? So, dami kong mga ganong mga failed decisions Yeah. na mga pinili kong brands to work with. At, sana hindi ko na ginawa. I think you mentioned the keyword pinili kasi when I was also starting, yan din ang mga pagkakamali ko eh. I do not filter. Yeah. Hindi ako namimili kasi for me parang who am I to say no to this? Exactly. Isang malaking pagkakamali and then eventually nawala yung identity ko that I'm always saying yes to everything kahit na wala akong nagigain on that na bigay lang sa kabilang true. Right. Yeah, okay. Was there a time, you know, na naisip mo rin ba muna na napapagod na ako, pwede bang mag-pause muna ako sa content creation? Mag-pause, yes, but not really quit. Okay. Because like I mentioned earlier, I'm actually leaving my dream job. So yeah, may daming times na sabog-sok. Alam mo yung nakakapagod talaga. Yeah. Like this season, in season, di ba? Lahat po. Dapat kailangan mong ma-produce yung content for the Eid. So may times na 4 to 5 shoots ako per day. And aside from my page, I'm also producing content for hotels. So sobrang dami ko talagang ginagawa. Pero yun, I always set Monday as my off. And yun sabi ko niya na pag ginagawa ko na siya, parang healing process sa akin. Na-enjoy ako kasi minsan, while doing it, ang dami kong idea na lumalabas. Pwede pala next content ko, sulat ko na yan. Next content na yung gagawin ko.
So parang, ano siya, parang mental exercise siya for me. Galing. Sobrang dami ng ginagawa pero napagbigyan pa tayo for this shoot. Syempre. Grabe naman. Yeah, alam mo yung Akala ko, hindi kaya ako i-guess ni Aya. planning. Alam mo yung sinasabi nila na pagod na hindi nakakapagod. Oo, I think that's yung- what you're feeling eh. Kasi you love what you do. Happy tired. Happy tired. So you mentioned that this is your dream job. I don't know if you could share it, pero are you doing this content creation full-time naman? Yeah, very full-time na siya. Super full-time. Right. I'm sure maraming content creators out there, especially yung mga nagsisimula pa, who also dream to do it full-time. If there is one piece of advice that you would tell them, that would help their decision-making, kung full-time na ba ako or hindi muna, what would it be? Based on my experience, you really have to take that first step. Like yung ginawa ko din na gagawin ko na siya, na mag-full-time na ako. And be smart on doing it. Mm-hmm. Kailangan siya ng planning, kailangan mo ng... Para kayo nag-work, di ba Yeah. sa work natin, meron tayong objectives, Right. meron tayong action planning, and then execution. So Mm. same din, and when doing this process, you have to be very consistent. Mm. Kasi sa social media, I think, very important yung consistency. Kasi mabilis kang kalimutan eh. Oo. So, Di ba? Yes. Nagkaroon ako ng trending na video, pero after mga few days, wala, nakalimutan nila. So I Right. have to make another one. Yes. So you have to always think Yeah. yung mga bago mo pwede ipita, Yeah. mga bago mo gusto ipa-feel sa Mm. sa audience mo, Mm-hmm. to stay relevant. So yes, so consistency is very important. Yes. Like 100% of people I talk to, laging yun ang sinasabi. Ikaw may bashers ka ba? Wala ako nababasa. Meron sa ba? Facebook, madami. Talaga? Lalo na sa mga comedy ko, kasi nga, di ba, mga satire, minsan yung comedy ko, Yeah. mga sarcastic na mga memes. Oo. So, a lot of people actually thought it's true. For example, yung ginawa ko na types of Filipinos in a buffet, ang dami kong bashers nun. yung mga sa- tinamaan. Oo, tsaka yung mga tito tsaka tita. Oo. Eh, how do you handle them? Baka ikaw lang yan. Joke ko lang din. Tsaka pagkatanggal ako ng mga ibang mga commenters na Yeah. na hindi mo ba nagets? Ah, na ano lang yan, na satire lang yan. yeah. Hindi ka naman pumapatol. Hindi. Sinasakyan lang. Minsan. Also, I Yeah. got a lot of negative comments Mm. during the war that I was being paid to promote. Totoo, di ba? Right. Yeah. Sobrang dami na. Mm. Mga, you're getting paid, that's why you promote again Dubai Tourism or... They just do not understand. Because they Yeah, don't and think, you know, kasi this relationship with Dubai Tourism, with the government, Mm. has been happening for 6 years in my life na. So Yeah, even before Yeah. the war or the conflict, Exactly. meron na kami relationship. So parang ginagawa ko lang yung ginagawa ko dati. Yeah. Nothing new really. Now, Miko, tell me, maraming misconception about content creators, Yes. particularly Filipino content creators here in Dubai. Ano-ano sa tingin mo yung mga misconceptions na yun? And ano ba talaga ang tunay? Number one, akala kasi ng mga lahat ng ibang lahi na sobrang nice tayo lagi. Sobrang? Nice. Nice. So we always say yes to everything. Yeah. Yeah, so pag may mga requests or may mga changes, laging yung Filipino content creator yung i-ask nila. Yeah. So that happens a lot of times sa akin. Mm. Example, hingi ng clips, so kaya can you change your schedule, mga ganun. Kasi nga, they thought na sobrang nice tayo. Yeah, that's true. Yeah. And also na, siguro, I can't blame as well, other content creators right now na they accept all the collaborations. Mm. So, minsan, akala ng iba, Filipino content creators are just platforms. Mm. But the truth is, we have something to tell. I mean, we have valuable insights. We have, creative input na pwede natin i-share din sa iba. Yeah. That's why, I think na-mention kasi ito before. And also, sabi ko rin sa ibang mga community leaders like yourself na maybe we should, gather all these Filipino content creators and tell them, ito yung tama. And I wanna share my story na I'm getting this collaboration, I'm getting these brands because this is how I do it. Yeah. This is how this is how I brand myself. This is how I'm selling myself to them. Na ito yung Pilipino, hindi lang kami na Yeah. you know what I mean? Yes, totoo yan. And if I may add,
importante sa ating mga content creators also to aim to build relationships with brands. Right? Yeah. And that's what I'm seeing sa work mo. Kasi I don't only see one brand in one post. It's like spread across. Right? Tell us more about the importance of that relationship. It's very important because, you know, this community, this marketing community, napakaliit lang. Do you believe yung mga work ko ngayon? Yeah. Ka-work ko na sila 6 years ago. And we started together. For example, there's like a couple of marketing directors na ngayon. But Okay. before, they were coordinators. Sila yung taga-bigay sa akin ng brief, taga-coordinate sa akin ng sa restaurant, taga-coordinate ng mga kailangan ko. And now, directors na sila. Pati sa career path nila. Dalan-dalan kasama nila ka. ako. Dalan-dalan nila ako. Yeah. Minsan nasa US na yung iba. Yeah. Mag-message, Miko, we saw your ad here in the US. Oh, I'm wow. showing it to my colleagues. Yeah. Top send yata yan eh. Top side. Di ba? Yes. Oo. Galing. Sobrang importante siya. I agree. And sometimes may mga hiccups din, may mga lalo na pag pressured or may stress na involved. Yeah. Pero I always apologize kasi di ko kasalanan. May mga times na nag-snap din ako na ito lang, itong last week lang kasi lahat deadlines. So medyo nag-snap na ako na ano ba, give me time to eat, give me time to Yeah. Then pero nag-apologize pa na ako na kasi nga let's not burn bridges. Yes. That's important. That's so important. You'll never know that when or it's just a matter of time that you will meet him again. Yeah. And pag may mga events, laging lalapit sa'yo, hi, Nico, we met 5 years ago. Yeah. Sabi ko, sorry, I'm That's true. actually old na. That's true. I can't remember na. But, Yeah. Well, as we end, Miko, you know, Poi Dubai, BOY stands for Because of You Dubai. Ano ba yan? Now, if I will ask you one thing that you will add to that, because of you Dubai blank. Because of you, Dubai, I'm living my dream. Wow. Perfectly said. Dubai Nilabutan as a ako. land of possibilities allows us to Yeah. realize that dream. Kasi alam mo ba dati yung, sabi ko sa'yo, nag-daydreaming ako papunta ng work. Ang dream ko dati is mag-travel, Yeah. ma-promote, makakit ng Burj Khalifa, maka-skydive. Kasi hindi ko na binalikan yung dream na to. Kasi I thought I was too late na. Parang matanda na ako, 30 plus na ako nun. Tsaka hindi mo pinag-aralan yan, wala kang access. Paano ko papasukin yung ganung industry? Yeah. And Dubai gave me that opportunity Right. to really live my dream. Yeah, and eventually you will not get lost along the way. Just get started. Yeah. Ang galing. Miko, for those who may have discovered you ngayon lang, where can they follow you online? Just follow me on Instagram and TikTok, your Kuya Miko, nasa Facebook din ako. But cross-posted naman yun sa lahat ng mga content ko sa TikTok and Facebook. And Instagram, lalabas siya sa Facebook. And so if you wanna just learn more about Dubai, know more about ano ba mga nangyayari, ano mga events, mga ganap, mga pagkain. Gusto yung matawa. Lalo na pagkain. Gusto yung matawa. Punta na sa page ko kasi medyo nakakatawa ako konti. It's Kuya Miko. Thank you so much and continue to represent the Philippines, the Filipino community, and the UAE like as you always do. Right? Thank you so much for Maraming having salamat. me. This has been a good, Idol meaningful ko to morning. Di naman. Oo. Ito. Idol ko talaga Idol. to. Sabi ko sa'yo, idol ko talaga. Well, salamat bro. Thank you. Bye.